Panginoon. Tayo po ay nasa kailang araw na. Kanyang panghuling araw. So bukas ay fiesta. So happy fiesta po sa inyo. I-advance ko na ang aking pagi. So bahagi ho ng ating paanyaya sa karangalan ni Santa Monica, yung paanyaya na ipinahayag na Jesus, huwag tayong maging mapagpaibabaw, huwag tayong mayabang, huwag tayong, kung tawagin natin ay nasa namumuhay ng kasinungalingan. Paanyaya na ipinamamanig sa atin. Una, sabihan natin pa sinabihan ni Jesus sa mga pariseo, mga islima. Hindi kasi Father, mga kalaban niya. Alam niyo, kung minsan tayo, kapag kalaban natin, ay sinasabihan natin ng masama. Kasi bakit? Kalaban eh. Pero dito, sinabihan nga ni Jesus sa mga pariseo at mga islima. Pero alin, out of concern. Yun ay kung tawagin natin ay prescriptive, medicinal, para makita nila yung kanilang pagkilos na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Bagamat, sabi nga natin, ay medyo tawagin natin direct siya, na ipinamanig. Kaya sabi natin, kayo, mapagkunwari kayo. So, pero sabi mo natin, hindi paalala na Jesus sapagkat bakit, ay para sila ay magbago. Warning. Warning. Na kung saan ay makita mo natin. Kasi ngayon, panahon na ito, kung minsan may mga tao na alin, na hindi naman susunod yan, hayaan mo na sila. Kung minsan yun ang nila natin, pabayaan na lang. Hindi tayo patulad ni Santa Monica. Santa Monica ay maliwanag na alin. Pinagsasabihan niya, kahit na yung kanyang anak. Hindi na tama, kahit na kuminsan, hindi kayo pinakikinggan, mga magulang, kuminsan sa mga pinagsasabihan ninyong inyong mga anak, ang inyong mga asawa, ang inyong mga apo, ay bahagi yun. Bagaman, sabi na natin, kuminsan na nasa isa, hindi naman nakikinig yan. Pero, sana po ay magbigay tayo ng warning. Kasi baka mamaya dumating ang pagkakataon na baka tayo ay sisihin. Hindi lamang yung mga anak ninyo, hindi lang yung mga anak, ang mga asawa, mga kung tawag inaanak, hindi kaya mga apo. Hindi nyo naman ako pinagsabihan. Bahagi ho yun. Kahit nasabihin natin na hindi naman makikinig yan, pagsabihan niya pa rin. Pagsabihan niya pa rin. Hindi nang ginawa na Jesus. Kahit sabihin pa na, kaya mo sinasabi yan, galit ka lang sa akin. Kahit nasabihin sa iyo na, kalaban mo ako, kaya mo sinasabi yan. Hindi. Sana magkaroon tayo ng kalooban ng katulad ng kalooban na Jesus natin. Nais natin ng lahat ay tumaak sa landas na magdudulot sa atin ng kaligtasan. At we have to remind ang kasalukuyang daigdig na ito na kung hindi sila tumatahak sa tamang landas ay kinakailangan sila ay pagsabihan. Kinakailangan silang paalalahanan. Kinakailangan silang anyayahan para sa pagpapanibago ng buhay na kanilang tatahakin.
Pangalawa, panyayaw na kung saan ay pinamamanig ng kung may kapal, pinaalalahanan tayo natin, huwag maging mapagpaibabaw. Ano? Lalo-lalo na, ano? Ibig sabihin ng pagpapaibabaw, ano? Ay yung halimbawa na ibinigay ni Jesus dito ay dalawa. Una, yung puntod. Ano? Sabi na natin, yung kasi sa kanila, bago mag-Passover, yung Passover, kung inyong maalala, ano yung Passover? May nakaalala ba sa inyo kung ano yung Passover? Hindi nyo alam kung ano yung Passover? Hindi yung overpass, ha? Makakala nyo yung overpass, yung Passover, ha? No? Ano yung Passover? Yun po yung piyesta ng mga Hudyo, kung inyong maalala. Si Jesus ay namatay during the Passover. No? Ano yung Passover? Yung inaalala yung pagkaalis nila sa Israel. Kaya nga yung paghahati-hati ng tinapay, yung libadura, yun ang pinaalala eh. Yung pag-alis nila sa Egypto, yun ang sinasariwa. Yun ang tinatawag nating piyesta ng Passover. No? Si Jesus, kung inyong maalala, ay yung huling hapunan na rin, piyesta yun ng Passover. No? But anyway, bago mag-Passover, yung mga puntod sa kanila, pinipinturahan nila, ano? Kasi para maging warning, ano, na makita maging malinis. Kasi nga, tayo rin kapag panahon na undas, pinipinturahan natin yung mga puntod. Para nga naman maging malinis na. Ano? Kasi ayaw kasi nila, para naman maintindihan yung ba't nila pinipinturahan. Ayaw nila kasi noon na rin, hawakan yun, yung naroon, kasi bakit sabi na rin, yung loob ay madumi. Yung maganda ay yung labas. Yun ang gusto natin may pakita. Nililinis natin yung labas. Pero bulong sa loob. No? Kaya ang tawag na Jesus ay mapagpaibabaw. No? Na bahagi ho, na kung tusin po ay yun kung minsan naging pamantayan din ang ating pagkilos. Hindi na baling bulong sa loob, basta okay ka sa labas. Hindi, ano? Ang bagay na Jesus ay kung gaano ka okay ka sa loob, kung gaano ka okay sa labas, dapat ganun ka kaganda sa loob. No? Yun yung paanyaya na ibinahayag ni Jesus. Kaya kinakailangan natin na palaging dapat din malinis yung loob. No? At yung pangalawa, na halimbawa na ibinigay rito ni Jesus yung ipinagyayabang ng mga iskriba at mga Pariseo na rin, kung kami nabubuhay nung panahon ng aming mga magulang, na kasi pinararangalan nila yung mga puntod ng mga propeta na pinapatay ng kanilang mga magulang. Ang yabang kasi nasabi, kung kami ay nabubuhay nung panahon ng aming mga magulang, ay hindi namin gagawin yan. Hindi papatay yung mga propeta. Sabi ni Jesus, mali. Hindi mo na dapat ipagyabang. Anong dapat mong gawin? Ay, humingi ka ng kapatawaran kasi ikaw ay alin. Ikaw ay lahi ng mga nagpapatay sa mga propeta. Yun ang dapat mong bigyan ng pansin. Hindi yung alin. Ipagmalaki mo na, masikip kami roon sa mga magulang namin. Bahagi mo yun. Sabi nga natin, ay hindi mo nilalapitan ng lunas ang sugat na nilikha ng nakaraan. So, bahagi mo. Kaya ano yung hamon na makita natin? Una, pagninilay. At yung tinatawag natin examination of conscience. Sa mga medyo mas lumalalim, lalong-lalo na yung mga Ignatian spirituality, ay yung mga spirituality ng mga Isbita, yung tinatawag natin consciousness examine. Kasi yung examination of conscience,
Anong nilabag ko sa 10 utos ng Diyos? Yung consciousness examen ay ano ba yung nagawa kong hindi ko dapat gawin? Not necessarily kasalanan. Ano? Not necessarily kasalanan. Halimbawa, ikaw ay sana ay nakinig ka ng maayos sa teacher mo, sa mga estudyante. Ang ginawa mo ay nakipagkwentuhan ka sa kaklase mo. So, yun yung bahagi mo yun. Kahit hindi kasalanan, pero dapat nagawa mo na nakinig ka. Or, sabi nga natin, ay yung mga bagay na pwede mong gawin na hindi mo ginawa. Katulad ng halimbawa na may kaklase ka sa mga estudyante, halimbawa na walang papel, sana binigyan mo ng papel kasi mayroon ka namang papel. So yung mga ganong klase ng pagkilos sa daigdig na ito, may magagawa ka naman pero hindi mo nagawa. Yung hindi mo dapat gawin na sana nagawa mo. Kasalanan man o hindi. Mas hindi tayo kasalanan. Pero sa 10 utos ng Diyos, kahit na wala sa 10 utos ng Diyos, kaya yun, ang tawag doon ay consciousness examen. So, maging bahagi yun. Dapat din sinasanay natin bago matulog. Pangalawa, maging bahagi, naalin, na kung mayroon tayong nagawa o nasaktan iba, sana nakahingi tayo ng tawad. Nakahingi tayo ng tawad. Kasalanan man o hindi. Pero dahil may nasaktan tayo, ano yung paghingi ng sorry? Hindi na hulugan na mali ka. Ngunit kat ka humingi ng sorry, nasaktan ko kasi yung kaibigan ko. Yung hinihingi mo ng sorry ay hindi sa pagandi kayo nagkamali. Ang hinihingi mo ng sorry alin, nasaktan mo siya. Sumama ang loob niya sa iyo. Kaya hindi lahat ng paghingi ng sorry ay nahulugan ng masama ka, mas mali ka. Maaari lang yun alin, ay nahingi ako ng sorry kasi sumama ang loob mo sa akin. So, bahagi mo yun. Sana makita rin natin yun. Pangatlo, ay yung mayroon tayong magagawang acts of mercy. Manliit. Bahagi mo yun. Yung pagpapahayag ng ating awa o mas kilala natin sa tawag na kawang gawa. So, pagkakataon na kung saan nawa ay makita ho natin na tayo rin ay patuloy na tumulong sa ating kapwa na sa tingin natin ay higit na nangangailangan kaysa sa atin. At yun po, makita ho natin. At kung tusin, sabi nga ho natin, yung pagpapaalala, it is an act of mercy. Hindi sapagkat ka pinagsasabihan, hindi para sabihin ko na mas magaling ako sa iyo. Bakit? Sana makaama din ang hansin. Kaya kita pinagsasabihan, kahit na sa sarili natin, sabihin natin, maawa ako sa iyo. Mapapahamak ka. Pag hindi ka nagbago. So kaya kung minsan yung tao hindi nasunod sa atin kasi bakit? Kasi tayo nagpapaalala. Dahil sa gusto natin ipakita na ako ang tama, ikaw ang mali. Hindi, It should come from as an act of mercy. Sana makita yung alin. Hindi yung kaya mo ako tinatama para sabihin ng mali ako. Kaya mo ako pinagsasabihan kasi naawa ka sa akin. Yun ang nakita ni San Agustin kay Santa Monica.